Natakasan ng Philippine Coast Guard ang mga Chino at tuluyan na pong tinanggal ang floating barrier dyan ho sa Baho de Masinloc. Maging yung pinagkakabitan ho ng floating barrier, natanggal na rin ng PCG. Si Madeline Villar Moratillo sa balita. Mahigpit man ang ginagawang pagbabantay ng Chinese Coast Guard, idagdag pa ang mga Chinese militia vessels sa entrada ng Baho de Masinloc. Nasalisihan sila ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at naputol ang inilagay nilang floating barrier. Sakay ng ordinaryong bangka, nagpanggap na mangingisda ang ilang tauhan ng Philippine Coast Guard na bahagi ng Special Operation Team. Makikita sa video na ibinahagi ng PCG ang pagputol ng isa nilang tauhan sa tali sa ilalim na nakakabit sa floating barrier. Tinanggal rin nila maging ang anchor ng floating barrier. Ayon kay Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng PCG sa West Philippine Sea issue, batay sa kanilang natanggap na intel report, dahil putol na ang barrier, inalis na ng Chinese government ang mga boya sa lugar. Ayon sa PCG, ang mga boya na ito ay isang navigational hazard at pwedeng magsapanganib sa mga mangingisdang Pinoy. Mabuti na lang anya at wala namang aksidenteng nangyari. With regard to the accident, parang yung mga fishermen naman natin kasi ano nangyayari, napapansin din naman nila na merong barrier. At the same time, sinasabi nila na kapag lalapit sila doon, agad naman din silang itataboy ng China Coast Guard na rigid hull inflatable boat. Ang hakbang ng PCG ay kasunod na rin ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang nasabing floating barrier. Ang totoo lang talaga na napatunayan natin dito is that the People's Republic of China is deliberately ignoring the decision of the arbitral award and also deliberately not adhering to the international law. The mere fact that they are still claiming as if Baho de Masinloc Lagoon belongs to them, kaya sila naglalagay ng floating barrier dito is illegal. Ang problema nga lang, kahit wala na ang mga barrier na ito, hindi pa rin naman makapasok sa loob ng Baho de Masinloc ang mga mangingisdang Pinoy. Palapit pa lang kasi sila, itinataboy na agad sila ng Chinese Coast Guard. Baho de Masinloc, no? Ang sinasabi namang area talaga doon na pwedeng taguan as a sheltering area kung sa malalalim na sa malakas na alon at malakas na current is doon sa loob mismo ng BDM, no? Secondly, ito rin ay kinikilala na lugar na kung saan makakapangisda ka na mas larger quantity kasi mas tahimik ang dagat dito, no? But our Filipino fishermen na interview din naman ng ating mga kasamahan sa media, no, would attest na the surroundings of Baho de Masinloc ay nakakapangisda pa rin naman sila, no? So although it is true na ang mga Filipino fishermen ay hindi nakapasok sa loob ng shoal, it is not true na ang mga Pilipinong mangingisda naman ay hindi nakakapangisda sa immediate surroundings ng Baho de Masinloc. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Sa kaugnay na balita, nanindigan ng Department of Foreign Affairs o DFA na karapatan ng Pilipinas sa tanggalin ng floating barrier sa Baho de Masinloc. Ayon sa kagawaran, pinag-aaralan na rin nilang magsampa ng panibagong kaso laban sa China pero hinihintay pa nilang report ng Philippine Coast Guard. Si Mean Corvera sa balita. May karapatan ng Pilipinas na tanggalin ang anumang floating barrier na inilagay ng Chinese Coast Guard sa Scarborough Shoal. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, ang ginawang pagputol ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa mga inilagay na markers ng Chinese Coast Guard ay naayon sa posisyon ng Pilipinas. May karapatan niya ang Pilipinas dahil bahagi ito ng exclusive economic zone ng bansa at kailangang ipaglaban ang ating soberenya. Our interpretation. Yes, again. That is within our sovereign rights and it's within our exclusive economic zone. Therefore, we have the right to take advantage of whatever's there. And any obstacle or any kind of harassment is not in accordance with UNCLOS and the rights that the countries have with respect to the EEZ. Of course, you may get a more legal interpretation, but that is the interpretation that we are adopting, and I think no other country can really challenge that.
Pinag-aaralan na anya ng DFA ang pagsasampa ng kaso laban sa panibagong hakbang ng China pero hinihintay pa ang report ng Philippine Coast Guard hinggil dito. Once we get confirmation sa Philippine Coast Guard, we of course will issue a protest to the Chinese embassy here, and we will cite the reasons why putting a kind of barrier is not consistent or illegal, and we'll also probably ask our embassy in Beijing to go to the Chinese foreign ministry. Pero sabi ng mga senador, hindi sapat na maghain ng protesta laban sa panibagong pangaharas ng China. Gusto ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ipatawag ang embahador ng China sa Pilipinas para pagpaliwanagin sa issue. Wala kasi anyang nangyayari sa paulit-ulit na protesta ng Pilipinas at hindi naman ito pinapansin ng China. Ilang protesta tayo, wala mang nangyayari, sir, di ba? So, siguro, kung pwede siguro, kung ako ang Secretary of Foreign Affairs, tawagan ko yung deploy yung kanyan, ambasador yan, hay ka ito, lasingin kita, tapos yung kanya-kanya diskarte ba? Di ba? Kanya-kanya diskarte, how to, paano nyo gawin yan? Diskartehan mo para makuha natin impormasyon galing sa kanila. Kailangan gumawa rin ng programa ang DFA para ikampanya at ipagmalaki sa buong mundo na ang Pilipinas ang may-ari ng mga islang inaangkin ng China batay sa ruling ng International Court of Arbitration. Pinag-usapan natin dito yung arbitral ruling. Gusto nga namin na challenge namin kayo na come up with programs, ipe-fund namin yun, na propagate, disseminate, educate, use it to educate the people and the international community, yung 2016 arbitral ruling. Challenge namin kayo. Napasa yata ang usapan natin sa isang attached agency ninyo. Basta gito lang gusto sabihin sa inyo, yung event sa UP, where ambassadors parang expressed their support. Hindi lang sa mga academic journals, articles, kahit sa movie, kahit sa ordinaryong radio program, di ba? Para iisa lang yung sinasabi natin. And yet, nung given the chance na hiningan kayo ng MTRCB ng position, tama ba itong 8-dash line? Sinuportahan nyo. Ngayon, nadagdagan na ng 1-dash line, di 10-dash line na. So, ganun siguro, how to reach that level of intellectual curiosity of the ordinary Filipino from Aparito Hulo, that this is the arbitral ruling. Sagot ng DFA, tuloy-tuloy naman ang kanilang mga maritime awareness sa South China Sea. Sa ngayon, naglalabi na ang Pilipinas para makuha ang suporta ng mga bansa sa buong mundo para maging non-permanent member naman ng United Nations Security Council. Ayon kay Manalo, kailangan makuha ng Pilipinas ang 2/3 ng suporta ng mga kasapi ng UN para maihalal at maupo sa 2027 hanggang 2028. Sakaling maupo sa UN Security Council, magkakaroon ani ng boses ang Pilipinas sa mga problema sa buong mundo gaya ng migration, climate change, lalo na sa usapin sa West Philippine Sea. Ang UN Security Council ang nagpapatupad at nagmamantine ng international peace and security. As I said, our aim is to try and manage our disputes with China, and we have made that very clear. And our aim is to manage disputes peacefully and through the rule of law and international law. Mayan Corbera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.